Tahimik na bumaba si Sarah mula sa lumang bus. Huminto ang kanyang mga mata sa harap ng isang 4 na palapag na apartment. Kupas ang pintura, may bitak ang mga pader, at tila ba puno ng mga alaala ang bawat sulok. Para itong konkretong paalala ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Pero ngayon ay muli niyang kahaharapin. Pagdating niya sa may pintuan, bigla siyang napahinto. Para bang may humigpit sa kanyang dibdib. Ang mga paa niya ay tila naging tingga, ayaw umusad. Naupo siya sa pinakamalapit na bangkong bakal sa maliit na liwasan sa tapat ng gusali. Malamig ang upuan, taliwas sa init na unti-unting umaakyat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan. 5 taon. 5 taon mula nang huli siyang tumapak sa lugar na ito. Parang may tumama sa kanya. Hindi suntok, kundi ang bigat ng panahon. Ang simpleng pag-akyat sa hagdang iyon ay parang pinakamabigat na hakbang sa buong buhay niya. Nandyan sila sa loob, bulong niya sa sarili. Ang kanyang ina na si Eleanor at ang anak niyang si Lily. Kaunting ginhawa ang naibigay ng isipin yon, pero agad ding nilamon ng kaba. Paano kaya ang magiging pagkikita nila? Si Lily siguradong nag-aaral na ngayon. Hindi na ang munting batang iniwan niya. At ang kanyang ina, retirado na marahil. Tahimik ang buhay pero puno ng tanong. Hindi iniwan ni Sarah ang mga ito dahil ginusto niya. Iniwan siya ng buhay. 5 taon na ang nakalipas, nahatulan si Sarah ng estafa at malakihang pagnanakaw. At sa mismong araw na ito, tuluyan siyang lumaya mula sa rehas ng bilangguan. Magnanakaw. Isang salitang hindi kailanman umangkop sa kanya. Ngunit napilitan siyang pasanin. Isang parusang binayaran niya para sa kasalanang hindi naman niya tunay na ginawa. At bago ang lahat ng iyon, napakaganda ng simula ng kanyang kwento. 10 taon ang nakaraan, nagtapos si Sarah bilang top student sa economics. Puno ng pangarap, puno ng pag-asa. Sa taon ding yon, pinakasalan niya si Ethan, ang lalaking minahal niya ng buo at totoo. Noon pa man, maayos na ang takbo ng buhay ni Ethan. May itinayo na siyang negosyo kasama ang matalik niyang kaibigan. Bata pa sila nang magsimula. Katatapos lang ng kolehiyo, pero unti-unti nilang napalago ang kumpanya hanggang sa maging matagumpay. Nang pakasalan ni Ethan si Sarah, nasa kanya na ang lahat ng itinuturing ng iba na sukatan ng tagumpay. Isang malaking bahay sa subdivision, isang kondo sa syudad, isang makintab na sasakyan, at isang bank account na hindi kailanman nababakante. Pero hindi yon ang minahal ni Sarah. Minahal niya si Ethan dahil nakita niya rito ang kanyang kapareha sa buhay. Ang taong buo ang loob, malinis ang intensyon at totoo ang pagmamahal. At si Ethan naman, hindi kailanman pinansin na si Sarah ay walang yaman o kilalang apelido. Isang ina lang, isang simpleng librarian, at isang maliit na apartment ang mayroon siya. Hindi mahalaga ang lahat ng yon, ang mahalaga ay sila. Makalipas ang 1 taon, isinilang si Lily, ang pinakadakilang biyaya ng kanilang buhay. Mas lalo pang nagsikap si Ethan. Gusto niyang ibigay sa mag-ina ang lahat ng maganda sa mundo. Minsan, pabiro siyang pinagsasabihan ni Sarah. Hindi lang pera ang sukatan ng saya, at tatawa lang si Ethan sabay titig sa kanya. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Nang lumaki-laki na si Lily at nagpahayag si Sarah na gusto na niyang magtrabaho muli, una ay tumutol si Ethan. Bakit pa raw? Hindi naman kailangan. Ang trabaho ni Sarah ay mahalin siya at alagaan ang pamilya. Pero mapilit si Sarah. At kalaunan, napapayag din niya ang asawa. Naging chief accountant siya ng kumpanya. Katabi si Ethan at ang kaibigan nitong si Randall, ang business partner niya. Walang pagtutol si Randall. Noon, akala ni Sarah, handang mamatay ang 2 lalaking yon para sa isa't isa. Magkapatid sa tiwala, magkatuwang sa tagumpay.
Si Randall, binata pa noon, madalas magbiro. "Ethan, jackpot ka! Anghel ang napangasawa mo." Ngumingiti si Sarah tuwing naririnig yon. At si Ethan, para siyang batang ipinagmamalaki ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Oo, si Sarah ang kanyang himala. Hanggang sa dumating ang araw na walang sino man ang handang harapin. Isang madaling araw, dumulas ang sasakyan ni Ethan sa kalsadang medyo mataas na ang tubig. Wala namang sinabing mayroong malakas na bagyo, pero bigla na lang umulan at tumaas ang tubig. Pauwi siya mula sa isang business trip, isang iglap, isang maling liko at wala na siyang nagawa. Tumilapon ang sasakyan sa kasalubong na linya ng daan. Agad na binawian ng buhay si Ethan. Ang lamay, ang libing. Para kay Sarah, parang panaginip ang lahat. Kumikilo siya, nagsasalita, tumatango, pero wala siyang nararamdaman. Parang wala siyang laman. Isang bagay lang ang pumigil sa kanya na tuluyang mabaliw. Si Lily. 4 na taong gulang pa lang noon ang kanyang anak. Hindi nito lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng pagkawala. Hindi nila isinama si Lily sa libing. Ayaw nilang masaktan ang murang isipan nito. At habang yakap-yakap ni Sarah ang anak niya sa gabi, doon niya unang naramdaman ng takot. Paano kung bukas ako naman ang mawala sa kanya? At dito nagsimula ang kwentong hindi kailanman inakala ni Sarah na magiging kanya. "Ma, paano napunta si Papa sa langit?" Paulit-ulit na tanong yon ni Lily. Isang tanong na paulit-ulit ding sumusugat sa puso ni Sarah. Hindi maintindihan ng bata kung paano biglang nawala ang kanyang ama. Bakit hindi man lang nagpaalam? Bakit hindi man lang siya isinama? Para kay Lily, parang umalis lang ang papa niya at hindi na bumalik. Tuwing gabi, yakap-yakap ni Sarah ang anak. Pinipilit pigilan ang sariling luha habang pinapaliwanag sa simpleng paraan ang mga bagay na kahit siya mismo ay hindi pa matanggap. "Bantay ka ni Papa mula sa taas," mahina niyang sinasabi. "Lagi kanyang mahal." Ngunit kahit anong paliwanag, ramdam ni Sarah ang kirot sa maliit na puso ng kanyang anak. Sa gitna ng lahat, nariyan si Eleanor, ang kanyang ina. Tahimik, matatag at palaging handang sumalo. Siya ang naging sandigan ni Lily. Siya ang nag-aayos ng baon, naghahatid sa preschool, nagkukwento tuwing gabi. Unti-unti, natuto si Lily na ngumiti ulit. Hindi dahil wala na siyang sakit, kundi dahil may nag-aalaga sa kanya ng buo. At nariyan din si Randall. Madalas na siyang bumisita sa bahay. May dalang laruan, tsokolate at minsan ay libro. Nakikipaglaro kay Lily. Nagiging masigla ang bata kapag nariyan siya. Para sa panlabas na mata, isa siyang mabuting kaibigan. Isang tao na handang umalalay sa pamilya ng yumaong kaibigan. Hanggang sa isang araw, tahimik ang bahay noon. Si Lily ay naglalaro sa sahig, si Eleanor ay nasa kusina. At biglang tumingin si Randall ng diretso kay Sarah. Walang biro at walang ngiti. "Sarah," seryoso niyang sabi, "gusto kong maging pamilya kayo ni Lily." Parang huminto ang mundo. Hindi alam ni Sarah kung paano tutugon. Hindi niya alam na matagal na pala na may itinatagong damdamin si Randall. Isang paghanga na lumalalim na sa likod ng presensya ni Ethan. At ngayong wala na ito, inakala ni Randall na may puwang na siyang pasukin. Inakala niyang ang dalamhati ni Sarah ay kahinaan. "Randall," maingat na sagot ni Sarah. "Hindi ako handa. Mahal ko pa rin si Ethan. Siya pa rin ang asawa ko sa puso ko." Tahimik sandali si Randall, tapos biglang lumalim ang boses. "Pero hindi na siya babalik, Sarah," mariin niyang sabi. "Habang buhay ka bang magluluksa?" "Siguro," malamig na sagot ni Sarah. At doon niya unang naramdaman ang kakaibang pakiramdam tuwing malapit si Randall. May kung anong pangaakit sa tingin nito. Isang bagay na nagpapangilabot sa kanyang balat. Pero magkasama sila sa trabaho. At si Sarah,
Bilang isang profesional ay ayaw ng gulo. Bukod pa roon, nag-iba na ang timbangan ng kapangyarihan. Kahit siya ang asawa ni Ethan, sa papel, si Randall ang may hawak ng kontrol sa kumpanya. Dumating ang company party. Malakas ang tugtog, masayang lahat. Isang malaking deal ang naisara, pero ayaw ni Sarah ng pilit na kasiyahan. Habang nagiinuman ang lahat sa conference room, nanatili siya sa kanyang opisina. Tinatapos ang mga atrasadong report. Biglang umingit ang pinto. Pumasok si Randall. Isinara niya ang pinto at inilak iyon. Lumapit siya kay Sarah. Mabigat ang hininga at amoy alak. "May sweet, Sarah," bulol niyang sabi. "Bakit ka nagtatago rito? Halika, sumama ka sa akin." Bigla niyang hinawakan ang balikat ni Sarah. Mahigpit, hinila niya mula sa upuan at idinikit sa kanyang dibdib. Naniga si Sarah sa gulat. 1 segundo, 2 segundo. Tapos sumiklab ang instinct. Tinulak niya si Randall ng buong lakas. Nakawala siya, napaatras, humahagok ang dibdib at nanginginig ang katawan. "Huwag mo akong hawakan," sigaw niya rito. "Nakakadiri ka, Randall. Isa kang hayop." Nagbago ang mukha ni Randall. Nawala ang ngisi at napalitan ng madilim na galit. "Kadiri?" Marahan, ngunit puno ng banta ang boses niya. "Sige, Sarah, pagsisisihan mo to." Binuksan niya ang pinto at umalis. Naiwan si Sarah sa katahimikan. Makapal, mabigat at puno ng bantang hindi binibigkas. Pinilit niyang isipin na tapos na ang lahat. Isang kalasingang pagkakamali, isang pangyayaring dapat nang kalimutan. Sa mga sumunod na araw, formal ang kilos nila sa opisina. Trabaho lang, walang personalan. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi na bumibisita si Randall kay Lily. At isang umaga, parang kidlat mula sa langit, dumating ang pulis at ang mga investigador sa buwis sa opisina. Nagguguluhan si Sarah. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nasa gitna ng isang investigasyon. Malakihang pagnanakaw, money laundering, shell companies. At sa bawat dokumento, nandoon ang electronic signature niya. Sumigaw ang isip niya sa pagtanggi. Hindi niya ginawa yon, hindi niya alam kung paano nangyari. Pero walang naniwala. Gusto niyang kumuha ng mahusay na abogado. Pero lahat ng ari-arian nila ni Ethan ay naka-freeze. Wala siyang pera at wala siyang magawa. Napilitan silang lumipat ni Lily sa maliit na apartment ng kanyang ina. Ang paglilitis ay parang bangungot. Isang madilim na mundo kung saan lahat ay kumbinsidong siya ang may sala, maliban sa kanya mismo. At doon, unti-unting gumuho ang buhay na minsan ay perpekto. Si Randall ang naging pangunahing saksi ng prosecution. Isa siyang bituin sa korte. Matalino magsalita, kalmado at puno ng kasinungalingang binalot ng kunwaring katotohanan. Sa kanyang testimonya, ipininta niya si Sarah bilang isang babaeng gahaman, mapagmanipula at sakim sa pera. May kapal pa siyang sabihin na nagkamali raw si Ethan sa pagpapakasal kay Sarah, na kung buhay pa raw ito, ikakahiya niya ang asawa niya. Habang nakaupo si Sarah sa loob ng korte, nakatitig siya kay Randall at ang puso niya ay parang naging yelo. Ito ba talagang lalaking nakasama namin sa hapagkainan? Ang taong kalaro ng anak ko? Ang kaibigan ng asawa ko? Sa loob ng korte, isa na siyang estranghero. Malupit, makamandag at walang bahid ng konsensya. Oo, iginiit ni Sarah na si Randall ang nasa likod ng lahat ng pandaraya. Pero mas naniwala ang hukuman sa mga maingat at planadong kasinungalingan nito. At doon, binagsak ang hatol. Guilty, 5 taon na pagkakakulong. 5 mahahabang taon. 5 taong puno ng sakit, pagkakahiwalay at katahimikan. Habang nakakulong si Sarah, unti-unting lumaki si Lily. Mula sa munting bata na 4 na taong gulang, naging isang batang nag-aaral na sa eskwela. Ang bawat milestone, unang araw sa school, unang medalya,
Unang recital, nakita lamang ni Sarah sa mga litratong dala ni Eleanor tuwing dumadalaw ito. Hiniling ni Sarah sa kanyang ina na huwag nang dalhin si Lily sa kulungan. Hindi niya kayang makita ng anak ang ina nito sa likod ng rehas. Mas higit sa lahat, ayaw niyang malaman ni Lily na ang kanyang ina ay isang preso. Pero ang mundo hindi marunong manahimik. May mga taong nagsalita, mga chismis at may mga matang mapanuri. Isang araw, umamin si Eleanor. Habang nanginginig ang boses, sinabi niyang tinutukso raw si Lily ng ibang mga bata. Anak ng preso? Anak ng kriminal? Parang sinaksak ang puso ni Sarah. Isang sakit na hindi niya kayang ipagtanggol ang anak niya. At sa isang banda, masakit man, tama ang mga yon. Pero kumapit si Sarah sa pag-asa. Na balang araw, kapag nakalaya siya, ipaglalaban niya ang sarili niya. Patutunayan niya sa lahat na siya'y inosente, na biktima lang siya ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang mas kinatatakutan niya ngayon ay ang kalagayan ng kanyang ina. Si Eleanor, isang babaeng tahimik pero matatag. Sa bawat dalaw nito sa kulungan, palagi siyang may dalang ngiti. May yakap at may lakas ng loob na ipinapasa sa anak. Malalampasan natin to, palagi niyang sinasabi. Pero sa tuwing lalabas na siya ng visiting room, doon bumubuhos ang luha. Sa mahabang biyahe pa uwi sa bus, tahimik na tumutulo ang luha sa pisngi ng matandang babae. Walang nakakaalam, walang nakakakita. Marami siyang pasan na hindi sinasabi. Ang totoo, halos naubos na ang pera ng pamilya. Naka-freeze ang mga ari-arian ni Ethan dahil sa kaso. Ang maliit na pensyon ni Eleanor, dagdagang kaunting binipisyo ni Lily bilang ulilang bata ay halos hindi sapat sa araw-araw. May maintenance na gamot sa puso si Eleanor. May nakaambang operasyon na hindi niya kayang bayaran. Pero pinili niyang manahimik. Isang tahimik na kasunduan sa sarili. Na hindi na niya dadagdagan ang bigat na pasan ng anak niyang nakakulong. Sa bawat dalaw, nakikita niya kung paano pumapayat si Sarah. Paano unti-unting nawawala ang sigla ng dating masiglang babae. Ang mga mata nito na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Hanggang sa dumating ang araw na matagal niyang hinintay. Lalaya na ang kanyang anak. Hindi sinabi ni Sarah ang eksaktong petsa ng kanyang paglaya. Ayaw niyang pahirapan ng ina sa paghihintay, sa kaba, sa paulit-ulit na pag-asa. At ngayon, narito siya. Nasa tapat ng lumang apartment. Nakaupo sa bangko, nakayuko, bihag ng sariling takot. Bawat segundo ay parang oras. Bawat hinga ay puno ng tanong. Paano kaya siya tatanggapin ni Lily? Mahihiya ba ang anak niya sa kanya? Makikita ba siya nito bilang isang sirang ina? Biglang may isang maliwanag at inosenteng boses ang pumunit sa kanyang madilim na isip. Lola, pupunta raw po kaming buong klase sa museum sa susunod na weekend, masiglang sabi ni Lily. Ang sabi ni teacher, kung sasama ako, kailangan daw bayaran na bago mag-Friday. Oo naman apo, mahinahong sagot ni Eleanor. Sige, umakyat muna tayo at hihiramin ko muna kay Hilda dun sa 3rd floor ha. Babalik din pagdating ng pensyon ni Lola. Napigil ang hininga ni Sarah. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang ina. At sa tabi nito ay si Lily. Tumayo siya bigla at lumingon. At nagtagpo ang kanilang mga mata. Ina at anak. Matagal na pinaghiwalay ng panahon at sakit. Mommy? Bulong ni Lily. May halong pagtataka at unti-unting pagkilala ang mga mata ng bata. Dahan-dahan itong lumapit, nanginginig ang hakbang. Sumabit ang lumang rubber shoes sa hindi pantay na semento. Muntik siyang matumba. Sa isang iglap, nakaluhod na si Sarah. Mahigpit niyang niyakap ang anak, isinilong sa kanyang mga bisig. Bumuhos ang mga luha. Mga luha na 5 taon niyang kinulong sa sarili. Lily, anak ko, mahal ko. Paulit-ulit niyang bulong habang hinahaplos ang buhok ng bata.
Dumikit ang maliit na mukha ni Lily sa balikat niya. Gusto sana siyang halikan ni Sarah. Paulan na ng halik, pero isang takot ang pumigil sa kanya. Paano kung naamoy niya ang kulungan sa akin? At sa yakap na yon, nagsimula ang isang bagong kabanata. Puno ng pag-asa, takot at mga lihim na hindi pa nabubunyag. Mommy! Sa wakas, hindi na napigilan ni Lily ang sarili. Bahagya siyang kumawala sa yakap. Iniangat ang maliit niyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Sarah. Parang sinisiguradong totoo ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapat ang isang halik sa sintido ng kanyang ina. Mommy, finally umuwi ka na? Mahina niyang sabi. Ang tagal-tagal ko pong naghintay. Kilala ni Lily ang kanyang ina. Hindi niya man ito kasama sa araw-araw. Hindi nawala si Sarah sa buhay ng bata. Palaging may litrato ang kanyang ina sa tabi ng kama. Kinausap niya ito, ikinakwento ang saya at lungkot, ang mga takot at munting tagumpay. Tumingala si Sarah. Puno ng luha ang mga mata, ngunit may ngiting pilit na tumubo sa labi. Napatingin siya kay Eleanor. Nakatayo ito sa hindi kalayuan. Hindi nakikialam, hinayaan ang banal na sandaling ito. Nangingilid ang luha sa mga mata ng matandang babae. Nasa bahay na ako, ma. Nakauwi na ako. Halos pabulong na sabi ni Sarah. Nanginginig pa rin ang tinig. Salamat naman sa Diyos, sagot ni Eleanor at huminga ng maluwag. Anak ko, nagiging maayos na ang lahat. Lumapit si Eleanor at niyakap ang anak. Isang yakap ng ina na matagal na ring naghintay. Pagkatapos, sabay-sabay na silang humarap sa lumang gusali. Hindi nila alam, may nakamasid. Mula sa bintana sa ground floor, pinapanood sila ni Aling Hilda. Isang babaeng mataba ang pangangatawan, mas mabigat pa ang mga hinala sa isip. Pagkasarap pa lang ng pinto, sa likod ni Sarah, Lily at Eleanor, dinukot niya na ang cellphone. Hindi ka maniniwala. Pabulong, ngunit may galit ang tono. Nandito na siya. Yung dating preso. Huminto sandali, saka nagpatuloy, puno ng panghahamak. Paano na tayo ngayon? Hindi pa ba sapat ang problema rito? Sigurado ako may dalayang kung ano-anong sakit galing sa kulungan. Magnanakaw yan. Nasa dugo na niya. Dati malakihan. Ngayon siguradong maliit na lang. Pero magnanakaw pa rin. Lahat naman kailangan mabuhay. Hindi niya alintana, narinig ang mga salitang yon sa hagdan. Doon mismo dumaraan sina Sarah, Eleanor at Lily. Parang may sumampal sa kanila. Pero walang nagsalita. Kahit si Lily, nagpanggap na walang narinig. Pagpasok sa maliit nilang apartment, ang unang ginawa ni Sarah ay maghanda ng mainit na paligo. Habang umaakit ang singaw ng tubig, parang unti-unti ring natatanggal ang bigat na matagal nang dumikit sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagpalit siya ng damit. Naupo siya sa kusina kasama ang kanyang maliit na pamilya. Umiinom sila ng kape. Si Lily ay hindi halos lumalayo. Minsan, hinahaplos ang braso ni Sarah. Parang sinusubok kung totoo ba talaga siya. Kung hindi na naman biglang mawawala. Nagkwentuhan sila ng matagal. Mga simpleng bagay, araw-araw na buhay, eskwela, kapitbahay. Ngunit sa pagitan ng mga salita, naroon ang mga damdaming hindi kayang banggitin. Nang maglaon, tinulungan ni Sarah si Lily sa takdang aralin. At nang tuluyang makatulog ang bata, bumalik siya sa katahimikan ng kusina. Ma, kailangan ba ni Lily ng pera sa school? Mahinang tanong ni Sarah. Huwag mo nang isipin yan, anak. Sagot ni Eleanor, masyadong kasuwal ang tono. Aayusin ko yan, bukas pupunta ako kay Aling Hilda. Napakunot ang noo ni Sarah. Madalas po ba kayong manghiram sa kanya? Napabuntong hininga si Eleanor. Kailangan, anak. Wala naman tayong ibang mapagkukunan. May interes? Biglang tumalim ang boses ni Sarah. Kaunti lang, 3% kada buwan. Iwas tingin ni Eleanor. Loan shark? Napatawa si Sarah. Isang mapait na tawa.
At nagtatrabaho pa siya sa housing? Ngumiti si Eleanor, pilit na binabaliwala. Magpahinga ka na muna. Masanay ka munang nandito ka na ulit. Tinapik niya ang kamay ni Sarah, bahagyang nanginginig. Huminga naman ng malalim si Sarah. Opo, parang kalahating buhay nga muna, bulong niya. Pumasok siya sa maliit na kwarto na paghahatian nila ni Lily. Tahimik ang paligid, natutulog ang bata sa single bed sa sulok. Maayos na nakasalansan ang mga libro sa maliit na mesa. Sa kabilang pader, ang daybed at armchair ni Sarah. Hindi man marangya, malayo ito sa makitid na higaan sa kulungan. Lumapit si Sarah sa bookshelf. Puno ng luma at paboritong pocketbooks. Napansin niya ang isang maliit at may disenyong kahon sa itaas ng estante. Kahon niya yon. Bago siya arestuhin, sa gitna ng panik, naitago niya roon ang ilang halahas, ilang singsing, hikaw at isang manipis na kwintas. Inabot niya ito. Magaan, masyadong magaan. Nang buksan niya yon, tanging singsing ng kasal niya at isang simpleng pares ng pilak na hikaw ang naroon. Napaupo si Sarah at tumahimik. At sa katahimikang yon, unti-unting nabuo ang isang tanong. Isang tanong na magbubukas ng mas malalim pang sugat. Anak, mahinang boses ni Eleanor ang nagmula sa likuran ni Sarah. Kinailangan kong ibenta ang iba. Puno ng paghingi ng paumanhin ang tinig nito. Halos lahat ay napunta kay Lily. Dahan-dahang lumingon si Sarah. Kumirot ang puso niya. Hindi dahil sa nawala, kundi dahil sa kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng kanyang ina ng tahimik at mag-isa. Hindi niyo po kailangan magpaliwanag, sabi niya at pilit na pinatatatag ang boses. Ginawa niyo lang ang kailangan, pero tumingin siya sa kahon, sa singsing at hikaw. Bakit hindi niyo ito ibinenta? Lumambot ang mga mata ni Eleanor. Nangilid ang luha. Hindi ko kinaya. Mahinang sagot niya. Yan ang singsing ng kasal mo at yung hikaw. Regalo ni Ethan noong unang birthday ni Lily. Napabuntong hininga si Sarah at bumigat ang dibdib. May halaga pa ba ang lahat ng yan ngayon? Tanong niya at halos ay para sa sarili. May sandaling katahimikan. Tama na, biglang sabi ni Eleanor at mas matatag ang boses. Hindi ka na babalik kay Aling Hilda. Naririnig mo ba ako? Wala nang uutang sa kanya. Nagulat si Eleanor. Kakayanin natin. May sapat na tayo para sa field trip ni Lily. Mahigpit silang nagyakap ng kanyang ina. Isang inang payat at pagod at isang anak na binugbog ng buhay. Sa yakap na yon, may katahimikang nakakapagdulot ng kaunting lakas. Oo, naisip ni Sarah. Kahit papaano, kakayanin namin. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Sarah. Una niyang pinuntahan ng isang pawn shop sa palengke. Hindi kasing laki ng inaasahan ng halagang nakuha niya sa natitirang alahas, pero sapat na. Sapat para sa isang simula. Pagkatapos mag-report sa kanyang parole officer, dumiretso siya sa eskwelahan ni Lily. Gusto niyang siya mismo ang magbayad ng field trip. At higit sa lahat, gusto niyang makita kung saan ginugugol ng anak niya ang bawat araw. Gitna ng recess nang dumating siya. Magulo, maingay, buhay na buhay. Nagkakarera ang mga bata sa pasilyo. Tawa at sigawan ang umaalingaw-ngaw sa sahig na may lumang linoleum. Napangiti si Sarah. Sandali, habang bumabalik ang alaala ng sarili niyang kabataan. Madaling niyang nahanap ang silid-aralan ni Lily. May ilang batang nakatayo sa harap ng pisara. Nagdodrawing gamit ang makukulay na chalk. May mga nag-uusap ng sabay-sabay, sabik sa kwento. May mga batang babae ring nagyayabangan ng bagong sapatos. At doon niya nakita si Lily. Mag-isa, nasa likod ng silid, parang munting ibong gusot ang balahibo. Hindi kinakausap ng iba at hindi rin siya nakikialam. Ngunit nang makita ni Lily si Sarah sa may pintuan, biglang lumiwanag ang mukha ng bata. Tumayo siya agad at tumakbo papunta sa ina.
Nakaunat ang maliliit na braso. "Mommy!" sigaw ni Lily at puno ng tuwa. "Sinundo mo ba ako? May klase pa ako." "Maghihintay ako, anak." Ngumiti si Sarah. "Diyan lang ako sa playground. Dinala ko lang yung bayad sa field trip mo." Napansin ng buong klase ang babaeng nakatayo sa pintuan. Unti-unting humina ang ingay. May mga matang nag-usisa, may hiya, may kuryosidad. May ilang batang nagbulungan at humagikik. Tumingin din ang guro mula sa kanyang mesa. Tumayo at lumapit. "Ikaw ang nanay ni Lily?" Tanong nito, sinusukat si Sarah mula ulo hanggang paa. Maayos ang bihis ng guro. Business suit, makapalang make-up at pulang-pula ang dabi. Malayo sa mundo ni Sarah na nakasuot lang ng lumang sweater at kupas na maong. "Opo," sagot ni Sarah. "Ganun ba?" sabi ng guro at bahagyang umismid. "Kasama ka rin pala sa field trip. Tandaan mo, may dagdag na bayad yon." "Naiintindihan ko po, ako nang bahala," sagot ni Sarah. "May itatanong lang sana ako. Kamusta po si Lily sa pag-aaral, sa pakikasalamuha?" Nagkibit balikat ang guro. Katamtaman lang. Kung umaattend ka sana ng PTA meetings, mas mauunawaan mo." "Excuse me, marami pa akong gagawin." Kinuha nito ang pera mula sa kamay ni Sarah. Sa dulo lang ng mga daliri at parang may hawak na bagay na ayaw niyang madumihan. Isinulat sa ledger saka malamig na nagsalita. "Pwede ka nang umalis, magsisimula ng klase." Tumango na lang si Sarah. May buhol na namuo sa sikmura niya. Yumuko siya at hinalikan ang pisngi ni Lily. Isang tahimik na pangako na hindi siya mawawalang muli. Pagkatapos, mag-isa siyang naglakad palabas papunta sa schoolyard. At habang naghihintay, unti-unting nauunawaan ni Sarah na ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Dahil ang mundo sa labas ng kulungan ay hindi pa rin pala marunong umunawa. Sa wakas, lumabas si Lily mula sa silid-aralan. Ngunit ang dating maliwanag niyang mga mata ay may manipis na tabing ng luha. "Ano yun, anak?" agad na tanong ni Sarah. Nakakunot ang noo sa pag-aalala. "Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" "Apo." Mahina at pilit ang sagot ni Lily at iniwas ang tingin. "Ayos lang po." Ngunit hindi naloloko ang isang ina. "Nakikita kong umiiyak ka." Mahinahong sabi ni Sarah habang marahang hinahawakan ng baba ng anak at iniaangat ang mukha nito. "May nagsabi ba o gumawa ng nakasakit sa'yo?" Umiling si Lily. Nanginginig ang ibabang labi at bago pa niya mapigilan, muling bumuhos ang luha. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinikwento niya ang nangyari. Pagkaalis ni Sarah sa silid-aralan, may isang batang lalaki raw ang sumigaw. "Anak ng preso!" Tumawa ang iba. Parang laro, parang biro. Pero para kay Lily, parang kutsilyo. "At anong sinabi ng teacher mo?" tanong ni Sarah. Humihigpit ang boses sa pigil na galit. "Wala po," sagot ni Lily. "Sabi lang niya mali raw na pagtawanan ng mga taong miserable." Nanigas ang katawan ni Sarah. "Iyan mismo ang sinabi niya?" Mahina niyang tanong ngunit nanginginig ang kamay. Tumango si Lily. Pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kamay. "Mommy!" Bulong niya puno ng pagkalito at sakit. "Hindi naman po tayo miserable, di ba?" 10 taong gulang pa lamang si Lily, ngunit narinig na niya ang salitang yon. Ibinato sa kanya na parang sumpa. Sinubukan ni Eleanor ipaliwanag noon na ang ibig sabihin lang nito ay kakaunti ang meron sila. Pero ramdam ni Lily ang mas malalim na kahulugan. Na kulang sila, na mas mababa sila, na wala silang halaga. At ang sakit, hindi lang dahil sinabi yon ng mga bata, kundi dahil nanggaling mismo sa isang guro. "Hindi, anak." Mahinang bulong ni Sarah, pero parang nag-aapoy sa galit ang loob ng dibdib. "Hindi tayo miserable, silang miserable." At sa sandaling yon, nadaanan sila ng teacher sa schoolyard. Iniwan niya si Lily sa bangko. Hindi na siya nag-atubili. Nilapitan ni Sarah ang teacher. "Ma'am," malinaw at matatag ang boses.
May itatanong po ako? Huminto ang guro, tinaas ang kilay na halatang ginuhit sa hena. Kunwari ay nagulat. Ano yon? Bakit nyo hinahayaan ng ganitong klase ng kapaligiran sa loob ng silid-aralan kung saan iniinsulto ang mga bata? At bakit kayo mismo ang gagamit ng salitang nakakapahiya para ilarawan ng isang bata? Kalmado ang boses ni Sarah, pero nanginginig ang galit sa ilalim nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Malamig na sagot ng guro. Wala akong ginawang ganyan. Sinabi po ng anak ko. Mariing tugon ni Sarah. Tinawag niyo siyang miserable. Paano niyo nasabing miserable ang isang bata? Biglang hinawakan ng teacher ang dibdib niya. Kunwaring nasaktan, kumurap-kurap ang mabigat na eyelids. Isang kasinungalingan yan, mariin niyang sabi. Inimbento ng anak mo. Kahit sino sa klase ang magpapatunay. Kaya nga, hirap siyang makihalubilo. Tsaka, malamig na dagdag niya. Bago ka mag-akusa, siguro mas mabuting kilalanin mo muna ang sarili mong anak. Naiintindihan kong ilang taon kang wala sa buhay niya. Humigpit ang panga ni Sarah. Para sa kapakanan ni Lily, dugtong ng guro. Mas mabuting ituon mo ang oras mo sa pagpapalaki sa kanya bago pa siya tuluyang sumunod sa yapak mo. Parang sinuntok si Sarah. Umakyat ang galit sa kanyang lalamunan at handa ng sumabog. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Mapait ang lasa ng pagpipigil. Estudyante pa rin si Lily. At siya, kalalaya lang. Marupok ang kalayaan. Hindi siya pwedeng magkamali. Opo, dahan-dahang sabi ni Sarah. Mababa, ngunit matatagang boses. Susunod ang anak ko sa yapak ko. At lalaki siyang isang disenteng tao. Ngumisi naman ang teacher. Of course! Sarkastiko nitong tugon. Sabay talikod at naglakad na papalayo. Umuugong ang tunog ng kanyang takong sa semento. Bumalik si Sarah kay Lily. Kumirot ang puso niya sa dami ng sakit na dinanas ng anak niya sa murang edad. Anak, mahinahon niyang sabi pero puno ng lakas. Wag na wag mong pakikinggan ang sinasabi ng mga ignorante. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak. Lily, ikaw ay matalino, mabait at minamahal ka. At gagawin ko ang lahat-lahat para masigurong magiging masaya ka, anak. At sa sandaling yon, tahimik na nangako si Sarah sa sarili. Hindi na muling hahayaang yurakan ng anak niya, kahit pa buong mundo ang kalaban. Mahigpit na niyakap ni Sarah si Lily. Isang yakap na parang panata. Walang salitang binitiwan, pero malinaw ang ipinangako ng puso. Hindi kita pababayaan. Maya-maya, magkasama silang pumasok sa isang maliit na tindahan ng damit. Makukulay ang mga istante, dilaw, rosas, asul, mga kulay ng pagkabata. Maingat na pumili si Sarah. Isang bagong pares ng sapatos para kay Lily. Makakapal na stockings para sa paparating na mas malamig na panahon at isang simpleng palda at blusa. Inunat niya ang kaunting perang hawak. Sakto lang yon, walang sobra, walang kulang. Pagdaan nila sa panaderya, napahinto ang tingin ni Lily sa isang matayog na cake na may paikot-ikot na frosting. Parang ulap na puti at makintab. Ngunit ang tanging kinaya ni Sarah ay isang croissant na may palaman na cream sa loob ng salamin. Gusto ko talaga ang croissant, Mommy. Marahang ulit ni Lily habang umaakyat sila sa hagdan pa uwi. Mahigpit ang kapit sa paper bag. Pinakamasarap na pastry yun, di ba? Napilitan ng umiti si Sarah. Kumirot ang puso niya. Alam niyang pinapalakas lang siya ng anak. Oo, anak, sagot niya. Pinipigil ang bigat sa dibdib. Pinakamasarap. Sa sandaling yon, may tahimik na panata na nabuo sa isip ni Sarah. Kapag nagkaroon ako ng trabaho, sa unang sweldo, bibilhin ko ang cake na yon. Ngunit ang paghahanap ng trabaho ay parang unti-unting pagdurog ng kaluluwa. Isa-isang pinuntahan ni Sarah ang mga opisina at tindahan. Bit-bit ang resume, bit-bit ang pag-asa. Ngunit sa bawat maayos na ngiti ay may kasunod na mahinahong pagtanggi. At kapag nabanggit ang kanyang record, biglang nagbabago ang tono.
May isang lalaking tumawa pa nga at may halong panlilibak sa mata. Para kaming nagpasok ng soro sa kulungan ng mga manok kung kukunin ka namin. Bawat pagtanggi ay may kirot. Bawat pinto na nagsara ay kumakaltas sa natitirang pag-asa. Hanggang sa isang malupit na kapritsyo ng tadhana, nakita niya si Randall. Sa lahat ng taon, ang pagtataksil nito ay laging mapait na anino sa kanyang isipan. Alam niyang siyang may sala sa kanyang pagdurusa, ngunit ang biglaang makita ito sa kalsada ay parang hinipa ng hangin sa kanyang baga. Lumabas si Randall mula sa isang mamahaling restaurant, yung uri ng lugar na madalas puntahan nila ni Ethan noon. Samantalang si Sarah, mabagal na naglalakad sa bangketa, lunod sa pagod at iniisip. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May saglit na gulat sa mukha ni Randall na agad na palitan ng mapang-uyam na ngisi. Kumunot ang labi niya sa paghamak at dumaan lang. Parang dumi sa semento ang turing kay Sarah. Nanatiling nakatayo si Sarah habang sumakay siya sa mamahaling kotse. Bago umalis, lumingon pa ito. Tinging puno ng pagmamataas ang titig ng amo sa alipin. Umandar ang makina at umalis si Randall. At pakiramdam ni Sarah para siyang kinaladkad sa putik. Pag-uwi, ikinuwento niya ang nangyari kay Eleanor. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Bakas sa mukha ang pagod na pag-unawa. Pagkatapos, napabuntong hininga ito. Mananagot yan, Sarah. Mahina, ngunit buo ang paniniwala. Kung hindi man sa buhay na to, sa susunod. Ngumiti si Sarah pero malungkot. Ma, sana sa buhay na to. Parang ang unfair, no? Walang hustisya. Napailing naman si Eleanor. Pero sino ba naman ako para maniwala sa hustisya? At kahit ganon, may parte pa rin sa akin na naniniwala. Kailangan mo lang lampasan ito, anak. Sabi ni Eleanor, may tatag ng isang ina. Lilipas din yan. Pangako. Lilipas. Tumango si Sarah. May munting sindi ng determinasyon sa mata. Pero kailangan kong magtrabaho. Walang tatanggap sa akin kapag nalaman nila. Baka huwag mo na lang sabihin. Maingat na mungkahe ni Eleanor. Nagkibit balikat si Sarah at may pilit na ngiti. Malalaman din nila, ma, anong saysay ng pagsisinungaling. May pumasok na bagong ideya sa isip niya. Siguro maghahanap na lang ako ng simple, mga linis-linis tapos maglalabandera. Sarah, anak, masyadong mababa yan para sa'yo. Mahinang pagtutol ni Eleanor. Alam ni Sarah na tama ang ina. May degree siya sa economics. Ang maglinis ay parang pagsuko, pero sa bawat pagtanggi, mas luminaw ang katotohanan. Wala namang legal na bawal sa kanya. Pero ang nakaraan niya, isang pader na tila hindi niya kayang akyatin. At sa gabing yon, habang nakatingin siya sa natutulog na si Lily, napagtanto ni Sarah na kung anuman ang trabaho, kahit gaano kababa sa mata ng mundo, tatanggapin niya. Dahil ang dignidad ng isang ina ay ang kakayahang bumangon kahit paulit-ulit na ibinabagsak. Talunan man ang pakiramdam, sinimula ni Sarah ang paghahanap ng trabaho bilang tagalinis. Akala niya ay doon ang mas magiging madali. Pero nagkamali siya. Kahit sa mga trabahong linis-linis, naghahanap pa rin ang mga employer ng malinis na record. Parang walang lugar sa mundo ang may puwang para sa isang babaeng may nakaraan. Hanggang sa isang hapon, Sarah! Huminto siya sa hallway nang marinig ang boses ni Aling Hilda. Mula ito sa apartment 3. Hindi mapanghamak, hindi rin palangiti, neutral na ikinagulat ni Sarah. Interesado ka bang maglinis ng hallway sa ilan sa mga building na hawak ng kumpanya namin? Diretsong tanong nito. Yung regular na tagalinis. Abay, ilang araw nang wala masyadong naglilinis doon at lasing. Nako, mahirap pa naman ngayon. Tag-ulan, maputik sa lahat ng sulok. Nagrereklamo ng mga tenant. Huminga sandali ang babae saka idinugtong. 2 araw nang marumi ang mga hallway.
Kailangan ko ng maaasahan. Yung hindi umiinom. Tumingin siya ng diretso kay Sarah. Hindi ka umiinom, 'di ba? Napangiti si Sarah. Isang pilit ngunit maayos na ngiti. Hindi po, Aling Hilda. Pasensya na, sabi ng babae, bahagyang lumambot ang tingin. Sa unang pagkakataon, tunay niyang hinarap ang mga mata ni Sarah. May mga opinyon ng mga tao tungkol sa mga nakaranas ng kung saan ka nang galing. Tumigil siya sandali. Pero pinagmamasdan kita, Sarah. Mukha kang disenteng tao. Lahat naman ay nagkakamali. Kunin mo na ang trabaho. Hindi naman kita pwedeng ilagay sa papeles. Nagkibit balikat si Sarah. Pagod na ang loob. Kukunin ko po, Aling Hilda. Ano pa ba ang pagpipilian ko? At doon nagsimula ang bagong araw-araw ni Sarah. Nakaluhod sa sahig, may timba at map. Paulit-ulit na galaw. Isang mundong napakalayo sa mga financial report at spreadsheet na dati niyang hawak. Sa pakikitungo niya kay Aling Hilda, unti-unti niyang nakilala ang babae. Matalas ang isip, kalkulado ang galaw, ngunit marunong tumupad sa usapan. Tama sa oras magbayad at doon nagpasalamat si Sarah. Hindi siya ginambala ng management, hinayaan lang siyang magtrabaho. Ang mga residente, sila ang tunay na pagsubok. May mga dumadaan lang, walang pakialam, parang hangin lang siya habang nakaluhod at naglilinis. May iba namang pakiramdam nila, may karapatan silang mangutya. May puna sa bawat pasada ng map, may sermon sa bawat mantsa. Minsan ay gusto niyang sagutin, ikaw kaya ang mag-map, pero pinili niyang manahimik. Marupok ang kalagayan niya. Isang maling salita, mawawala ang kabuhayan. Sa ilan sa mga building na nililinis niya, nakakasalubong niya ang mga magulang ng kaklase ni Lily. Sa una, hindi nila alam kung sino ang tagalinis. Ngunit sa isang school event, nagtagpo ang mga tingin. At doon, nagbago ang mga ngiti. Mula magalang, naging mapanlait. Hindi nagtagal ang mga bata, salamin ang naririnig sa bahay. Pati sila ay nagsimulang manukso. Hindi yata natutunan ng nanay mo na maglinis sa kulungan? Panunuyan ng isang batang lalaki. Siguro hindi yan tinuturo sa loob. Dagdag pa ng isa, may ngising halatang inensayo. Klaro ang paghamak ng mga magulang ay bumaba sa mga bata. Naging bagong laro. Matapos ang field trip, kung saan sandaling nagkaroon ng kaibigan si Lily, ay muli siyang naiwan sa gilid. Isang bagong tatak ang idinikit sa kanya. Anak ng presong tagalinis. Muli, umuwi si Lily na umiiyak. Nanginginig ang balikat sa bigat ng kalupitan ng mga kaklase. At muli, nasa eskwelahan si Sarah. Muling kinausap ang teacher. Ngunit muli ring nagkunwaring walang alam ang guro. Ipinahiwatig pa nito na iniimbento lang daw ni Lily ang lahat. Nalikas daw na hindi mapagkakatiwalaan ng bata. Kahit ang pakikipagpulong sa principal ay wala namang naitulong. Ipinagmamalaki namin ang disiplina ng aming mga estudyante at ang karanasan ng aming guro. Malamig na sabi nito. Kung hindi kayo nasisiyahan, malaya kayong ilipat ang bata. Pero saan? Malapit lang ang eskwelahang ito. Isang biyahe ng jeep o kahit lakarin. Ang susunod na paaralan ay halos 1 oras na ang layo. Masyadong mahaba at komplikado para kay Lily. At habang pinoproblema ni Sarah ang eskwela ng anak, may isa pa siyang kinakaharap. Mas humihina si Eleanor. Mas madalas ang pagkapagod, mas tahimik ang paghinga, mas mabigat ang mga hakbang. At sa gitna ng lahat, trabaho, pang-aapi at takot. Alam ni Sarah na paparating pa lamang ang pinakamahirap na desisyon. Paparating na ang operasyon ni Eleanor. Isang aninong laging nakabitin sa isipan ni Sarah. Ngunit ang perang kailangan para rito ay nananatiling napakalayo. Parang pangarap na hindi maabot. Ang maliit na kinikita ni Sarah sa paglilinis ay mabilis na nauubos. Napupunta sa mga gamot ng kanyang ina, sa pamasahe at baon ni Lily, sa mga pinakapangunahing pangangailangan. Para sa sarili niya, wala. Tinatahi niya ang mga luma niyang damit.
Tinitiis ang lamig, isinasantabi ang sariling gutom. Kahit ang ipinangakong cake para kay Lily na natiling pangakong hindi pa natutupad. Pakiramdam ni Sarah ay parang nakulong siya sa isang bilog na unti-unting sumisikip. May sakit ang ina, inaapi ang anak, at siya pilit na humihinga sa mundong ayaw siyang tanggapin. Dumating ang bisperas ng bagong taon. May kaunting lamig sa hangin, may marupok na pangako ng panibagong simula. Maagang natapos ni Sarah ang kanyang paglilinis noong gabing yon. Holiday pa rin naman, sabi niya sa sarili. Kahit paano ay gusto niyang may maramdaman silang selebrasyon, kahit simple lang. Dumaan siya sa grocery. Kumuha ng kaunting sangkap para sa simpleng salad, isang maliit na supot ng dalandan at isang bote ng juice. Sandali siyang napatingin sa isang magarang cake. Makintab, engrande, pero agad din niyang iniiwas ang tingin. Sa ngayon, sapat na muna ang mga to, bulong ni Sarah sa sarili. Darating din ang mas magagandang araw. Paglabas niya ng tindahan, pumasok siya sa isang makitid na eskinita. Isang shortcut na madalas niyang daanan. Sa gilid nito, magkakatabing basurahan na umaapaw ang laman. At doon niya ito nakita, isang aso. Nakayuko ang ulo, nakatitig lamang sa maruming semento. Hindi gumagalaw at para bang may sariling dalamhati. "Hoy!" mahinang sabi ni Sarah habang dahan-dahang lumalapit. "Anong ginagawa mo riyan? Mag-isa ka?" Hindi ito gumalaw at hindi man lang tumingala. Naglakas ng loob si Sarah at marahang hinaplos ang likod ng aso. Nagulat ito saka dahan-dahang itinaas ang ulo. Matanda na ang aso. Gusot at mapurol ang balahibo. Malabo at tila laging basa ang mga mata. Mukhang matagal na itong gala. Marahil may sakit at marahil ay nilalamig. May suot ito na lumang kwintas. Nawawala siguro, naisip ni Sarah. May naghahanap nito. Alam niyang sa sandaling yon hindi siya pwedeng basta umalis. Marahang hinila ni Sarah ang kwintas ng aso. Inanyayahan itong sumunod. At ikinagulat niya sumunod ito, tahimik at masunurin. Parang matagal nang naghihintay ng ganitong anyaya. Magkasabay silang naglakad ng aso pa uwi. Tahimik at parang may pagkakaunawaan. Pagpasok nila sa apartment, agad na nagliwanag ang mga mata ni Lily. Para sa bata, parang may himalang pumasok sa kanilang sala. Matagal na niyang lihim na pangarap ang magkaroon ng alagang hayop. Isang hiling na hindi niya kailanman binanggit dahil alam niya na hindi naman nila kaya. Walang salitang sinabi ni Sarah. Kinuha niyang isang lumang kumot na lana at inilatag sa isang sulok ng sala. Doon nahiga ang aso, bumuntong hininga at parang alam niyang pansamantala siyang ligtas. "Isipin mo yon," mahina ang sabi ni Eleanor habang naglalagay ng mangkok ng gatas sa tabi. Paano nagagawa ng mga tao na iwan ng ganito kabait na hayop? Mahilig din si Eleanor sa mga hayop, ngunit kailanman hindi niya kayang mag-alaga. Masigip ang bahay at walang oras. Hindi pinansin ng aso ang gatas. Nakatitig lang ito sa sahig. "Parang umiiyak siya," bulong ni Lily. At tama siya, may lungkot ang tindig ng aso. Isang bigat na ramdam kahit walang salita. Matapang na hinaplos ni Lily ang balahibo nito. Habang ginagawa niya yon, may napansin siyang kakaiba sa kwintas. Isang maliit na tahi. May bulsa at sa loob ay isang maliit na papel. "Mommy," sabi ni Lily, "may number dito?" Kinuha ni Sarah ang papel. Numero ng may-ari. Kailangan nating tawagan." Bumagsak ang balikat ni Lily. "So, hindi naman nanatili si Jack sa atin?" "Jack?" Napangiti si Sarah. "Nabigyan mo na pala agad siya ng pangalan, ha?" Lumuhod si Eleanor sa tabi ni Lily at marahang hinaplos ang likod ng apo. "Anak, may pamilya na siya. At kung nilagay ang number na yan, ibig sabihin, hinahanap talaga nila ang aso." Ngumiti siya ng may lambing. "At huwag kang mag-alala. Kapag mas magaan na ang buhay, magkakaroon ka rin ng sarili mong aso." Napasinghap si Sarah sa loob-loob niya. Isang banayad na pagsaway sa ina. Ayaw niyang magbigay ng pag-asang baka hindi naman matupad.
Tahimik siyang huminga ng malalim at saka may determinasyon pinindot ang mga numero sa telepono. Matagal na tumunog ang telepono bago may sumagot. Halos pigil ng hininga si Sarah habang maingat niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Kung paano niya nakita ang aso, ang kwintas at ang numerong nakatago sa loob. "Whitey!" Biglang sigaw ng lalaki sa kabilang linya. "Nandyan si Whitey sa inyo?" Parang sumabog ang boses nito sa matinding ginhawa. "Salamat sa Diyos, papunta na ako. Sabihin mo lang ang address." Pagkalipas ng halos 40 minuto, may malakas na katok na umalingaw-ngaw sa maliit nilang apartment. Isang lalaking nasa late 30s ang nakatayo sa may pintuan. Suot ang mamahaling leather jacket, makintabang sapatos, malayong-malayo sa payak nilang tahanan. Ngunit sa kabila ng maayos na anyo, bakas sa mata nito ang matinding pag-aalala. "Nasaan siya?" Pasensya na. Magandang gabi," sabi ng lalaki at halatang nagulat din sa pagkakasabi nun. Sa tunog ng boses nito, biglang gumalaw ang aso. Mula sa pagiging lupaypay sa ibabaw ng kumot, bigla itong tumayo, umingay ang iyak. Isang tunog ng pagkilala. Tumakbo ito patungo sa pinto. Tumayo sa hulihang paa at marahang inilapag ang 2 paa sa dibdib ng lalaki. Isiniksik niya ang ulo sa leeg nito. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Napakalaki ng ngiti sa mukha nito at kung hindi nagkakamali si Sarah, may kumislap na luha sa gilid ng mga mata ng binata. "Isang linggo na namin siyang hinahanap," nanginginig ang boses na sabi nito. "Nilalakad siya ng asawa ko noon. Bigla siyang tumakbo, may humabol na pusa. Hindi niya yung ginagawa, hindi lang siya aso, pamilya siya." Tahimik na tumango sina Eleanor, Sarah at Lily. Mainit ang pakiramdam sa dibdib habang pinapanood ang muling pagtatagpo. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang lalaki. Saka naghanda ng umalis. Kasunod si Whitey na masiglang naglalakad sa tabi niya. Sandali," biglang sabi ng lalaki sabay tapik sa noo. "Munti ko nang makalimutan." Humugot siya sa bulsa ng makapal na bungkos ng pera. "Pakiusap, tanggapin niya to. Maliit na pasasalamat lang." Malakas ang tukso, ramdam yun ni Sarah. Ngunit umiling siya at may tahimik na dignidad. "Huwag na po," mahinahon niyang sabi. "Hindi ko po inalagaan si Whitey para sa pera. Nilalamig siya doon." Ngumiti siya ng bahagya. "At sapat na po ang pasasalamat." "Pakiusap," giit ng lalaki. "Hindi po, mag-ingat na lang po kayo sa kanya sa susunod." Matatag na sagot ni Sarah. Napabuntong hiningang lalaki. Muling nagpasalamat at tuluyang umalis kasama si Whitey. "Tanggapin sana natin ang pera," mahinang bulong ni Eleanor, praktikal ang tono. "Ma," banayad na sagot ni Sarah. "Di ba kayong nagturo sa akin ang kabutihan ay hindi dapat binabayaran?" Napabuntong hininga si Eleanor at tumango, bagamat may alinlangan pa rin sa mga mata. Si Lily tahimik lang, may lungkot din sa mukha nito. "Bakit po natin tinawagan, Mommy? Pwede sana siyang maging aso na lang natin," bulong niya pa. Hindi na nakasagot si Sarah. Hindi nagtagal, napuno ng abala ang maliit nilang apartment. Mga huling paghahanda sa pagpasok ng bagong taon. Nasa mesa na ang simpleng handa at unti-unting lumalapit ang hating gabi. Kakaupo pa lang nila para kumain nang may biglang kumatok. Nagulat si Sarah. Sino kaya yon? Pagbukas niya ng pinto, bumalik ang lalaki. Ngunit ngayon may kasama na siyang isa pang lalaki na may bitbit na 2 mabibigat na shopping bag. Siya naman may hawak na basket ng sari-saring prutas at isang napakagandang cake. "Magandang gabi ulit," sabi niya at bahagyang nahihiya. "Hindi pa rin mawala sa isip ko ang kabutihan niyo. Kailangan ko talagang magpasalamat ng maayos." Pumasok siya, naiwan ang mga bag sa loob. Umalis ang kasama nito. "Whitey!" sigaw ni Lily at biglang lumiwanag ang mukha. Tumakbo siya at niyakap ang aso na masiglang dinilaan ng ilong ng bata. Masaya at buhay na buhay. Inabot ng lalaki ang cake kay Sarah. "Pasok po kayo," alok ni Sarah, naguguluhan ngunit magalang. Tinanggap ng lalaki. Ipinakilala niya ang sarili. Daniel ang pangalan niya. Ikinuwento niya ang totoo. Matagal na raw patay ang asawa at anak niya.
nasawi sa isang aksidente sa bundok. Si Whitey ang alaga ng anak niya, ang tanging alaala. Ang babaeng nakatira sa kanya ngayon ay ayaw sa aso. Siya pala ang nag-iwan kay Whitey sa kabilang panig ng lungsod at nagsinungaling na tumakas ito. Nang umamin ng babae, agad niya itong pinalayas. At ngayong besperas ng bagong taon, mag-isa na lang sana siya. Ngunit naalala niya ang mabait na babaeng tumulong sa kanya. Kaya bumalik ako. Hindi ko kayang tapusin ang taon na may utang na loob, sabi pa ni Daniel. Ngumiti si Sarah at pilit tinatanggap ang kababalaghan ng gabi. Halika, sabi niya. Salubungin natin ang bagong taon, malapit na rin namang maghating gabi. At ang gabing yon ay parang panaginip. Masaganang pagkain, tawanan at ang cake, ang matagal ng pangarap ni Lily. Sa sobrang saya, nakatulog ang bata sa mesa. May bakas pa ng frosting sa pisngi at may ngiti sa labi. Binuhat siya ni Sarah, marahang dinala sa kama at hininaan ang tunog ng telebisyon. Habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na anak, naramdaman ni Sarah sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon na baka hindi pa tapos ang himala sa buhay nila. Maya-maya, unti-unti nang inantok si Eleanor sa kanyang armchair. Bumibigat ang talukap ng mga mata, dahan-dahang humihilig ang ulo. Tahimik na nagkatinginan sina Sarah at Daniel at kusang lumapit sa maliit na kusina. Isang espasyong simple ngunit puno ng katahimikan at init. Habang nag-uusap sila, napansin ni Sarah kung gaano siya kakomportable sa presensya ni Daniel. Hindi lang dahil sa mga dala niyang regalo o sa tulong na ibinigay niya, kundi dahil sa kung paano siya makinig, kung paano siya magsalita ng walang pagmamataas, at kung paanong natural ang daloy ng kanilang usapan. Doon din niya nalaman na parang pahapyaw lang na isa pala siyang matagumpay na negosyante. Walang yabang, walang pagmamayabang, para bang hindi yon ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. At pagpasok ng bagong taon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Sarah at ng kanyang pamilya. Una, inalok ni Daniel si Sarah ng trabaho sa kanyang kumpanya. Hindi siya natinag ng dahil sa nakaraan nito. May mga narinig na raw siyang bulong-bulungan tungkol sa kaso ni Sarah. At mula pa noon may alinlangan na siya na sa di umano ay kasalanan nito. Ikalawa, personal na inasikaso ni Daniel ang gamutan ni Eleanor. Tiniyak niyang makukuha nito ang pinakamahusay na pangangalagang medikal. Sa wakas, natuloy ang matagal ng kinakailangang operasyon sa puso. At ikatlo, isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Daniel pala ay isa sa mga pangunahing tumutulong sa paaralan ni Lily. Nang minsang maglakas loob si Lily na ikwento ang lahat, ang panunukso, ang panlalait, at ang malamig na pagtanggi ng guro, hindi nag-atubili si Daniel. Isang araw, tahimik ngunit matatag, pumasok siya sa paaralan. Hawak ang kamay ni Lily. Ang tanawing yon ay parang kidlat. Ang kilalang si Daniel de la Vega, isang iginagalang na tao sa komunidad, kasamang batang babae na minsang tinawag na anak ng presong taga-Linyes. Biglang tumahimik ang buong paaralan. Mr. de la Vega, napakagandang sorpresa ho. Agad na bungad ng principal at pilit ang ngiti. Napakagandang bata ni Lily. Oo nga po, sabay ngiti ng advisor nito, malapad at halatang pilit. Nanatiling malamig ang mukha ni Daniel. Narito po ako para kunin ang mga dokumento ni Lily. Diretso niyang sabi. Abala po ang kanyang ina sa head office ko at ang kanyang lola ay sumasailalim sa gamutan. Ililipat na po namin siya ng paaralan. Ay, ganun ho ba? Nauutal na sabi ng principal. Sayang naman, maganda ho ang paaralan namin. Nakahanap na po kami ng mas angkop. Maikling sagot ni Daniel. At sa isang iglap, natapos ang pinakamadilim na kabanata ng buhay eskwela ni Lily. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang kwento ni Sarah. Kumuha si Daniel ng isang pinakamahusay na abogado. Muling binuksan ang kaso, isa-isang hinukay ang ebidensya, at sa wakas, lumitaw ang katotohanan. Nabunyag ang kasalanan ni Randall. Siya ang tunay na may sala. Naaresto siya, nahusgahan at hinarap ang bunga ng kanyang pagtataksil. Ang hatol kay Sarah ay binawi,
nalinis ang kanyang pangalan, nabura ang record, at nakatanggap siya ng sapat na compensation para sa mga taong ninakaw ng kawalang katarungan. At sa personal niyang buhay, namulaklak ang pag-ibig. Nagkatuluyan sina Sara at Daniel, isang kasalang simple ngunit puno ng pag-asa at bagong simula. Si Lily, na ngayon ay masigla at may kumpiyansa na sa sarili, ay masayang naglalakad kasama si Whitey araw-araw. Isang munting tagapagmana ng ligaya at paghilom. At sa paglipas ng panahon, dahan-dahan, banayad at totoo, naghilom ang mga sugat sa malaki at maliliit nilang puso. Dahil minsan, kahit gaano kalalim ang dilim, may liwanag na dumarating sa tamang oras at sa tamang paraan. Isang tahimik na umaga ang sumalubong kay Sara habang nakatayo siya sa may bintana ng kanilang bagong tahanan. Sa labas, tanaw niya si Lily. Masayang naglalakad sa sidewalk, hawak ang tali ni Whitey. May halakhak sa hangin, malinis, magaan at walang bahid ng takot. Sa kusina, abala si Eleanor. Masigla ng kilos matapos ang operasyon. Wala na ang mabigat na hingal. Wala na ang laging pangamba. May mga simpleng tunog ng buhay, kumukulong tubig, tumutunog na tasa, mga mumunting bagay na minsan ay ipinagkait sa kanila. Lumapit si Daniel kay Sara at marahan siyang inakbayan. "Malayo nang narating ninyo," sabi niya. Ngumiti si Sara. "Oo, at hindi dahil sa pera kundi dahil may naniwala." Napatingin siyang muli kay Lily. Naalala niya ang kulungan, ang rehas, ang pangungutya. Ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik, natatakot na baka wala ng bukas. Ngayon, naroon pa rin ang alaala ngunit hindi na masakit. Dahil ang sugat na hinilom ng katotohanan, tiyaga at pagmamahal ay nagiging peklat na paalala ng lakas, hindi ng kahinaan. At sa katahimikan ng umagang yon, alam ni Sara, hindi siya biktima. Isa siyang babaeng muling bumangon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagkakamali, lalo na kung hindi mo naman ginawa, ay hindi dapat maging sentensya sa buong buhay. May mga taong huhusga, manlalait at magsasara ng pinto, pero hindi ibig sabihin noon ay tama sila. At higit sa lahat, ang kabutihang ginagawa ng walang kapalit ay may sariling balik. Hindi laging pera, hindi laging agarang ginhawa. Minsan, tao ang dumarating para tumulong sa oras na pinakakailangan mo. At higit sa lahat, ang isang ina na lumalaban para sa kanyang anak ay walang katapat na lakas. Maaring mabagal ang hustisya, maaring masakit ang proseso. Ngunit kapag pinili mong manatiling mabuti sa gitna ng kalupitan, darating ang araw na ang katotohanan ang magsasalita para sa iyo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.